Isa ko ako sa mga unang na-appoint na commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Ako po si Commissioner Attorney Manlito Manny Luna. Ang PACC sa unang araw ng presidency ni Pangulong Marcos Jr. ang unang opisina na inabolish niya. Bakit? Bakit mo i-abolish ang PACC? Merong pinaplano. Kaya ngayon, pilit niyang binubuhay ang sinasabi niyang independent commission. Ano? Karangin ba yan na mali ang ginawa niyang pag-abolish sa PACC? Yan ang tanong ng mga mamayan ng Pilipinas ngayon. Dahil suktura na ang korupsyon, bakit sinasabi niya buhayin natin ang PACC? Hindi ba katanahan yan? Kalokohan yan? Tama! Diba? Bakit? Cover up yan sa akin. Nakapagnakaw na sila! Katakpan nila ang mga mastermind. I-scapegoat nila ang mga ibang opisyal, district engineers at contractor. Hindi natin sinasabi na hindi dapat managot itong mga taong to. Dapat managot sila dahil gumawa sila ng korupsyon. Marcos magnanakaw! Pero dapat mas managot ang mga Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Marcos magnanakaw! Hindi nila sinasabi na lahat sila itibali. Ang mga tiwaling magbabakas lamang at buong katlista ang dapat managot sa pandarambong ng pondo ng bayan. Si Baking si Marcos! Ang kaitong pilit iniimbestiga ng kanilang sarili. Paano? Congressman Abante, Congressman Bidon, at iba. Anong nakailan dyan? Kundi huwag natin paniwalaan yung kaitong na yan. It's a cover-up. Ayaw nilang imitahan, for example, si Saltico. Bakit? Si Saltico ang Mastermind! mastermind di umano na kalokohan involving 1.23 trillion pesos na hindi nila pera. Pera po yan ng taong bayan. As a former commissioner, I can lead you to the anatomy of corruption sa Pilipinas. Tutulong ako sa Senate Tourism Committee, sa Office of the Ombudsman, at sa COA. Ilalabas ko ang tao nila. Yan po ang mga kompositong. I am only loyal to the Filipino people. At bago ako dito, ay nalaman ko tayong napakalaking salita. Maraming grupo, business groups, at ang integrated power sa Philippines. Sumusuporta sa taong bayan. IBP na dito sa Pilipinas. Kasama na natin ang integrated power sa Philippines. Maraming salamat sa board of governors. Maraming salamat National President at mga executive officers and chapters all over the Philippines of my organization, the Integrated Bar of the Philippines. Hindi ko nagkakaya ng aking speech. Hingi ako ng tulong sa mamayan. Bigyan niyo ako ng informasyon. Hihintayin ko. Ipapasa kay Eric Ellis at sa mga kasama ko. Ipoporkat natin ang baho ng mga kongresista, ng mga mamabata sa Diwali, at gagamitin natin ang batas sa the full force of the law against them. Dapat sila makulong. Hindi ang kaya ng nilakaw nila. Maraming salamat po. Ang pinaglalaban ko ngayon ay pwede natin na bago ang ating gobyerno sa mapayapang pamamaraan. Inaayawan namin ang paggamit ng dahas dahil kami ay nanggagaling sa Armed Forces of the Philippines, yung mga retirees.
Ipinagbabawal namin na gumamit ng gas dahil marami ang mga sibilyan na matatamay kung sakaling magkakaroon ng gera. Kaya dapat na itindihin natin. Ngayon, sa mga nandito, alam ko na maraming nagsisimpatya sa mga alanganin na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya lang, yung mga nagsisimpatya ay nandun pa sa kanilang mga bahay. Takot din silang lumabas. Nag-aalanganin sila na baka gumawa naman ng karahasan ang ating kapulisan dahil makita nila kung ano ang ginawa doon sa Davao sa KOJC. Nakasay naman ng Davao ng 10 taon. Wala pa yung simbahan ng KOJC doon. So alam ko kung anong nangyayari na kabutihan sa Davao. So ang karahasan ay hindi na natin dapat nakaulit. Pero kung gusto naman ng iba ng tunay na karahasan, baka gusto na ang mga nangyari sa Indonesia, hindi lang ngayon, ay noong 1963, 1.3 million ang namatay na sibilyan doon sa Singapore bago nagising yung mga tao. Kaya ayaw natin na magkaroon ng karahasan. Dahil nakita natin sa ibang bansa na ang karahasan ay walang magandang patutunguhan, lalo na pag ang mga biktima ay sibilyan. Sa ngayon, nakikita natin ang korupsyon. Saan ba nagsimula o kailan ba nagsimula ang korupsyon sa ating bayan? Bata pa ako, nakikita na natin yan. Nakikita na natin yan. Siguro yung mga nakapag-aral na, alam nyo na yung ano yung korupsyon. Ang korupsyon ay sinasabi natin dahil sa kagawaan ng ating local government at ating national government. Hindi nila ginagawa ang tamang trabaho para sa ating mamamayan. Ano ngayon ang nakikita natin? Ano ngayon ang nakikita natin dito sa ating bayan? Ito ay pinakita ng ating Senado at sa Kongreso. Magpasalamat tayo sa ngayon na nakikita natin kung gaano ka lala ang korupsyon sa ating gobyerno. Pinakita ng Kongreso at ng Senado, salamat sa kanila, kung gaano kalala ang korupsyon sa ating gobyerno. Bakit? Ang mga involved sa korupsyon ay nasa gobyerno rin. Tama! Ngayon, kung hindi nila maayos itong nangyayaring korupsyon sa ating gobyerno, sino ba ang dapat na mag-ayos para mahinto ang korupsyon? Di ba ang taong bayan? Correct! So, ipakita ng taong bayan na ayaw nila sa korupsyon. Kaya kailangan pag sinabing lumabas kayo at labanan natin ang korupsyon, sana ay marami rin ang lumabas at pakihalo. Tama! Ang sabi ng iba, si General Simo, hindi lang na-appoint ko, kaya hindi ko kailangan ng appointment. Kung pumasok ako sa armed forces, ang ambisyon ko lang ay makatulong sa pagbabago sa bayan. Marami ang ino-offer sa akin, pero hindi ko tinanggap dahil ang boss ay kurang. Hindi ako pwedeng magtrabaho sa isang boss na kurang. Correct! Ang pinakamalaki issue ngayon ay infrastructure development, lalo na itong flood control projects. Naging commander ako ng 2 Army Engineer Brigade, isa sa Maguindanao, isa dito sa Metro Manila. Ang area na nakopera namin, yung brigade commander ako, 2007 to 2008 sa Maguindanao, ay buong Region 11 ng Region 12, dalawang region.
Sa lahat ng infrastructure development sa mga malayong barangay, kami yung gumagawa. Electrification, farm to market road, school buildings, health centers. Bakit kinuha ito maliliit na project? Maliit lang ang pondo noon eh. Ang school building doon is worth only about 500,000 pesos. Nakakagawa na tayo ng school building. Nagreklamo yung DPWH na bakit binibigay sa Army. Ang trabaho ng Army ay maghanap ng kalaban. Pero ang engineer sa Army, hindi kalaban na ang nahanap. Ang engineer sa Army ay tumutulong para maayos ang kabuhayan sa mga barangay. Yun